ito pong ginagawa natin ngayon ay magpa-file nga po tayo ng disbarment laban kay dating Pangulong Digong Duterte. Ako po si Attorney VJ Topacio, isang abogado rin. At alam ko naman po na napakataas ng pamantayan ng ethics, ng legal standards po ng ating batas para mag-practice yung tinatawag nating legal profession. At sa loob ng isang administrasyon, sa buong administrasyon ni Duterte ay nakita natin yung pambabastos sa mga kababaihan, mga late night na pagmumura, pambubuli at yung pagpapakita na siya ay isang strong man sa ating bansa. At ito ay walang lugar sa ating batas. Kaya po dinudulog po natin ngayon sa ating pinakamataas na hukuman, sa ating mga mahal na hukom, na desisyonan at tanggalan ng lisensyang maging abogado si Pangulong Duterte. Nataon din to dahil sinabi niya na siya ang magtatanggol sa kanyang anak na si VP Sara sa impeachment na darating. At naniniwala tayo na dapat desisyonan ng korte yung matagal na pambabastos at pambababoy ni Pangulong Duterte sa ating bayan. Witness po tayong lahat dito. Witness ang buong mamamayan dito. Nakita natin kung paano nagmura, nakita natin kung paano laitin ang mga kababaihan, kung paano i-shortcut ang proseso, kung paano ibaliwala ang proseso, kung paano pumatay ng tao ang taong ito. At wala po siyang karapatan na maging abogado po sa ating bansa. Sige. So ako po ay anak ng dalawang ng peace consultants na pinaslang nung panahon ni Duterte, si Eugenia Magpantay at si Agaton Topacio. At sabi ko nga, pagka sa mga interviews, napakaswerte nga ni Pangulong Duterte dahil tayo ay dumadaan sa tamang proseso. Bagay na hindi niya ginawa kahit kailan, kahit kanino man. So ngayon po kasama din po natin yung mga biktima na nandito. Nandito po si Nanay Leorem Pasco ng Rise Up Philippines para po magbigay ng kanyang pahayag. Magandang araw po sa ating lahat. Ako si Leorem Pasco. Nanay po ako ng dalawang anak ko na pinaslang noong Mayo 12, 2017. At kami po ay mga biktima ng Rise Up for Life and for Rights ng drug war ng rehimeng Duterte na hanggang ngayon po ay wala pa ring hustisya. Nung nakaraan pong Quadcom ay isa po ako sa nandoon mismo sa plenaryo. Nandoon po mismo at narinig ko po ang mga kung paano kami hinaharas ni Duterte na talagang gusto niya pong pigilan kung ano ang aming gustong sabihin. Ngunit hindi po kami natinag at lahat po yun ay pinahayag namin. Kahit po siyempre mayroon kaming tensyon, mayroon kaming takot, pero ganun pa man, hindi po kami napigilan. Kaya nga po ay ang mga biktima hanggang ngayon ay lumalaban po dito sa kanyang mga pahayag na sinasabi niya na sabi niya ganon, isa siyang abogado. Lagi niya pong sinasambit yon na isa siyang abogado. Ngunit sinabi din po niya sa mga kapulisan na nagmando din po siya na utusan yung mga biktima na lumaban para patayin. So ibig sabihin para pag pinatay, kakasuhan na nanlaban. Yun po ang kanyang mandato. So ang mga kapulisan syempre sumusunod lamang sila sa utos ng pinakamataas. Kaya po ngayon nandito po kami para hilingin sa Supreme Court na maghain po kami ng isang para po siya ay matanggalan po ng lisensya bilang abogado. Dahil hindi po siya karapat-dapat. Dahil ang isang abogado po ay siya po ang magtatanggol ng karapatan ng bawat Pilipino, lalo na po ang mga mahihirap na kagaya namin na pinaslang ng wala man lang proseso hanggang sa ngayon.